Palasyo kay BP Sara, hikayatin si Bato na bumalik sa Senado. Hinamon naman na kanyang si Vice President Sara Duterte na hikayatin si Senator Ronald Bato de la Rosa na humarap at dumalo sa mga sesyon ng Senado matapos itong sabihin na dapat kasama ang lahat ng 24 senador sa pagtalakay ng mga prioridad ng institusyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi praktikal ang mungkahi dahil si De La Rosa ay nagtatago habang may warrant mula sa ICC. At si Senator Jinggoy Estrada ay nasa kustodiya ng korte. Iginiit din ng palasyo na ang kaguluhan sa Senado ay may kaugnayan sa mga kaalyado ni Duterte na nais umanong maprotektahan siya mula sa impeachment case. Mga partner, ito po ang tanong. Sang-ayon ba kayo na dapat kasama sa mga usapin ng Senado ang lahat ng 24 senador kahit ang mga ito ay nakakulong o nagtatago? Partner? Partner, ito muna yung pinaka-headings ang gusto kong bigyan ng reaction, partner eh. Kasi nakakatawa ang palasyo, partner, no? Mamaya sagutin natin yung tanong pero dito tayo sa pinaka-headings kasi ang ganda eh. Sabi dito sa headings, partner, no? Palasyo kay BP Sara, hikayatin daw mga kababayan si Bato na bumalik sa Senado. Si BP Inday ang maghihikayat. Sa palagay ho ninyo, nagkikita si Inday Sara at si Bato para mahikayat ni Inday si Bato bumalik sa Senado? Eh ano palang silbi ng mga kapulisan? Total, wanted na sa inyo si Bato eh. Di ba? Andyan ang otoridad. Oh, nandyan si Matibag, nandyan si John Vic Rimulya. Napakaraming kapulisan nakakalat po sa Pilipinas. Imposibleng wala nakakakita kay Bato sa Mindanao ng mga pulis. O bakit hindi siya aristuhin? O, bakit nagmamakaawa itong palasyo kay BP Inday Sara? Alam mo ba, Ter? Na mismong si BP Inday Sara ang magpasuko o magpabalik kay Bato sa Senado. Nariyan naman po mga kapulisan natin. Hindi ba kayang gawin yan? Hindi, partner. Alam mo tawag dyan? O, ano? Inutil na sila. Ayun. Ayun yun. Kasi nakikiusap ka na kay BP Sara eh. Oo nga Sipin eh. mo, ang palasyo na nakikiusap. Na kay BP Sara na kausapin mo si Bato, bakit hindi? Ibig sabihin, hindi naman si BP Sara namumuno ng Pilipinas. Yun na nga eh. Tapos hawak nyo lahat ang intelligence funds. Tapos ngayon, makikiusap ka, lumilitaw dito na isa kayong mahinang nilalang. Ayan, o, di ba? Si Bato, malakas na nilalang. Ay, baka hinahanap, kaya naman gusto makakita, partner baka naman nagmamadali ang palasyo na makita yung Bato. Bato. Si Senator Bato, hindi Bato, si Senator Bato. Kasi kayo ng umaga may nakita akong bumabatak eh. Bato? Hindi, pamilya. 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 May nakita akong bumabatak kaninang umaga na pamilya. Let me in baka sabihin. Teka. Ililayo ko yung batak. Baka ano eh. Batak? Bumabatak yung kanya. Tama. Ayun ng umaga, bumatak na ho sila pang pamilya eh. Buong pamilya. Binabatak yung lubid. Ayun. Yung sa luneta. Ayun Diba? pala Diba? O yung pag... Ano ba tawag doon? talaga sila bumatak, partner. Diba? Tapos hinahanap ngayon si Bato. Bumatak ng tali. Ng tali. pagpul, Ano ba iniisip ninyo? Oo, kayo naman. Father Biamar. Alam mo, Auntie Claire, manahimik ka. Sa totoo lang, ikaw pa talaga ang papayuhan mo pa talaga si Vice President Inday Sara Duterte na pumunta sa humarap sa Senado sa sesyon. Alam mo naman, no? Alam mo naman na talagang kayo rin ang nakakaalam na wala na kayong ibang ginawa kundi hulihin at ipadala si Bato doon sa ICC. Kitang-kita naman eh. No, dito natin mararamdaman ng taong bayan, makikita ng taong bayan na ito talagang palasyo sobrang pakialamero sa Senado. Dinidiktahan na nilang Senado eh. Inaanuhan na nila yung Senado na kanilang dapat gawin. Unang-una, itong Senado, ito yung may equal tawag nito, yung co-equal branch of the government. Bakit parang sausaw ka dito, sausaw ka doon, Claire Castro? Ano bang pakialam mo sa mga senador? No? Manapa, asikasuhin mo yung pagpapaganda ng ibalita mo yung mga magaganda at mga maraming mga magaganda proyekto na nagawa ni Marcos Jr. Wala nga eh. Hindi yung puro pakialam dito. Yun. Di ba? Ang problema dito kay Claire Castro, sa totoo lang mga kapartner, ganyan ang kanyang mga ginagawa. Pagkatapos bandang huli, babanat ng kaguluhan ito ay dahil sa mga kaalyado. Tapos sasabihin, sa impeachment, anak ng pating naman, Claire Castro, abogada ka ba naman? Hindi mo naintindihan na sa totoo lang, kahit mapakulong mo lahat ang mga senador na siyam na mga kaalyado ng mga Duterte, hindi po pa rin
impeach si BP Inday Sara kasi cancel lang kung sakasakali man mawala yung siyam. Correct. Makulong, magtago, kung ano man. Kulang pa rin. O walang ano partner eh. Dito liliwanagin natin sa lahat, no. Lagi natin sasabihin sa ating mga viewers na Correct, oo. this is ice ang kailangan nilang buto. Maraming paraan po pwedeng maging mabawasan itong 16 na ito para ma-impeach si BP Inday. Ano 'yon? Pag na-evict na yung isang senador, tanggal na, hindi na siya senador. Pero bago mangyari 'yon, katakot-takot muna na proseso. Ngayon, kung makulong man sa ICC, kailangan makonvict, partner. Eh, si Tatay Digong nga, 1 taon na ngayon mahigit sa ICC. Correct, oo. Hindi pa rin siya nakukonvict, hindi pa rin nauumpisa yung trial. So, tapos na yung kanilang impeachment trial dito sa kay VP Inday, hindi pa rin masisintensya sa Senator Bato. So, what is the point, di ba? Kung ang kinatatakutin na lang impeachment, kaya kailangan si Bato nandito, wala yun. Kasi kahit wala si Bato, hindi pa rin sila mananalo. So, hindi impeachment ito. Ang talagang pinagprotektahan nila dito at kinatatakutan nila na mangyari, ang blue ribbon na, Yun. na makuha talaga ito ng Correct. kampo ni Senator Marcolita. Correct. Yun. Balik tayo lagi doon, partner. Kasi ito talagang kanilang kinatatakutan. Blue ribbon lang. Wala nang Correct. iba. Okay, for the round 2 tayo, partner, ano? Kasi ang kinu-question ho mga kabayan, nito hong si Chaka, Claire Castro. yan. Ante. Oh, Ante Claire. Si Ante Claire. Ah. Yun na nga, pinakiusapan si Vice President Sara Duterte para kay Senator Bato de la Rosa. Pero ang pinakabuod ho ng kwentong ito, kapag po ba ang isang senador ay inaakusahan pa lamang ay hindi na senador? Yan ho ang pagdidibatihan siguro dito ngayon at pag-uusapan kasi nakasaad dito na hindi po pwedeng bumoto, hindi pwedeng makisama, hindi pwedeng makipagtalakayan. Yun hong senador na hindi pa ho nahatulan sa korte. Partner PL, ano sa palagay mo? Si Senator Jingo Estrada ay hindi pa naman po kondenado, hindi pa masentensya na. Hindi pa. Lalong-lalo na ho si Senator Bato de la Rosa, wala naman po kaso sa hukuman ng Pilipino at ito'y sa Banyaga. Ito ba'y nangangahulugan na hindi na po ba sila senador? Senador! Kahit ngayon nakakulong halimbawa nakakulong, senador na kulong talaga na nasentensyahan, senador. Kahit yung nakakulong na hindi na senador, maaaring tumakbong senador. Tulad ni Leila de Lima, partner. Tumakbong senador, natalo nga lang. Oh. Kasi partner, again, uulitan, para sa kaliwanagan po ng ating mga nanonood, kaya kung titingnan po natin, yung pong telebaga na binabaliwala na po yung dalawang senador, Senator Bato de la Rosa at saka Senator Jingo Estrada. Again, uulitin ko po, yung dalawa pong yan, hindi po convicted. Yan po ay for allegedly Correct. o di umano na dyan sa mga sinampang kaso. Wala pa pong verdict dyan. Wala pa pong promo, ang tawag dyan ay promo. Ano yung promo? Wala pa pong promulgation. Yun. Na nagsasabing, itong taong ito ay guilty. Kaya nga tatanong ngayon, kung sila ay senador, may karapatan ba, partner BMR, itong dalawang senador na mangialam dyan sa Senado na pwede sila bang bumoto, pwede sila mag-teleconference? Ano masasabi nyo? Yun, maganda na bring up mo yung punto na yan. Ito nga yung inumpisahan kung bakit nag-walk out yung 10 senador mula doon sa 12 na minority black nila ni Soto in company. Kung matatandaan natin, partner, yun yung inu-open, yun yung motion or gustong italakay, i-take up ni Senator Marcolita na pag-usapan ito na yung mga senador kung sakasakaling wala rito, hindi presence, at pupwede pang makaboto. Which is, itong mga panahon nito mga kapartner, itong sitwasyon na ganito, nangyari na ito or inattempt din nila ito noon. Panahon naman ni Dilima, nila Drilon noon, sino pa ba? Sila Trillanes ba noon? Trillanes. Oo. Itong pagkakataon na to, inanuran nila ito, hiniling din ito nila noon. Rules lang naman kasi ito ng Senado, partner Kaya nga Anytime pwede nila itong amendahan. Yes, pwedeng baguhin. Baguhin nila. So ngayon, pero bago nila baguhin yung partner, kailangan muna pagdebatehan. Correct. Yun yung ngayon, yun yung ang gustong ipa-take up ni Senator Marcolita. Kung pwede ba natin pag-usapan ito? Take note hindi pa po sinasabi na pwede na or mangyayari na yon. Pag-uusapan pa lang Correct. kung pwede possible ba yon. Hindi pa pinag-uusap kasi dalawa kasi yan
bukod doon sa pag-uusap, kung pwede na talaga sila, yung sinasabi ni partner Dan, bago dumating doon, pag-uusapan muna. Doon pa lang sa pag-uusapan pa lang muna, lumayas na yung 10. Oo nga eh. Di ba? Nakasalukuyan may quorum. May quorum. Nakasalukuyan may quorum. Sayang nga, dapat tinuloy nila eh. Yun nga sana. Oo. Kaya nga, itong si Senator Marcoleta, nag-point of order na. Kung napansin lang ito ni Senator Cayetano, yung pagpo-point of order ni Senator Marcoleta, di sana nagtuloy-tuloy na sila ng quorum noon. Tapos ng boxing. Oo, kahit man 12 lang sila na nandoon, pang 12 lang si Soto, Oo. kahit pa nagmo-motion si Soto na sinasabi niya, Your Honor, motion to move to adjourn. Kasi nga wala tayong quorum, 12 lang tayo. Pero kung susundan pala natin, babalikan natin yung pinagmamalaki nila na Avellino versus Quinco, ganun din ang sitwasyon. 12 lang din sila doon nang tinuloy pa rin nila ang quorum. Which is, dati na silang may quorum. Lumayas lang yung iba, di ba? Nag-walkout lang. Nag-walkout lang din. Oo. Katulad lang din itong ginawa nila Soto ngayon. Na kung tutuusin, kung tinuloy lang nila yon ni Senator Marcoleta dahil nagkaroon na nga siya May ng point dating of... quorum na to make the story short. Oo, meron na. May nagawa ng May quorum. dati, para di na magpaligoy-ligoy. May dati ng quorum. Oo. Nag-walkout sila, Nag-walkout pwede sa lang 10. ituloy. Pwede ituloy. Yun. Oo, Hindi dating quorum. Ongoing yung quorum. Yun na yung quorum. Meron ng quorum dati. Ongoing. Ano yun eh. Oo, yun na nga. Ongoing na yung quorum. Oo. So ngayon nag-walkout sila. So ayon sa rules mismo ng Senado, pwedeng arestuhin yung mga nag-walkout. Kasi unconstitutional yan. Yun nga partner, yun nga yung rules. Habang nag-walkout sila, ayon sa batas ng Senado, pwede silang arestuhin ng USAA, security ng USAA, at pilitin silang pabalik doon. Kasi yun yung tinatawag na coercive power. Oo. Within the Senate, kaya pa ng Senadong pilitin sila, i-coerce na sila para, hoy, ano kayo? Punta kayo, balik kayo dito. Balik kayo dito, ganon. Ganon ba? Oo, pero kung hindi man sila mapilit, kung susundan pa rin natin yung Avellino versus Quinco, tuloy pa rin ang Tuloy pa rin, quorum. tuloy pa rin. Kahit 12 lang sila. Kasi nga, ongoing na yung quorum nang mag-walk out sila. Yun. Kaya ka sana, kung napansin lang sana ng Senator Alan, yung pag-point of order balikan ninyo yung video mga kababayan, nag-point of order si Senator Marcoleta, para nga sana ma-emphasize na ituloy na natin ito. Kasi may quorum tayo, ongoing ang quorum tayo. Bago sila nag-walk out. Kaso, itong si Tito Soto, gumawa ng technique, di ba? Pinagbabawal ka technique. Sabi kagad niya, move to adjourn. There is no quorum. We are 12 only. Ganun kaagad siya. Sayang. Yung pagkakataon na yung kung natuloy yun na yun, partner. Papasok sana, ganito yun tuloy lang natin. Sige. Once na nangyari yun sana, ito na, senaryo na nagkaroon na ng debate. Sino na lang yung isang makakadebate? Si Soto na lang. Soto na lang. Mapipilitan ngayon magsibalik yung mga yon. Pag nagsibalik sila ngayon, talo pa rin sila kasi mas marami pa rin ang majority, 12 pa rin sila that time. Sayang, no? Sayang talaga. Okay. Baka nakaligtaan ni Patapiel. ni Soto, ni SP Cayetano yan. Masyadong mabait lang si SP. Anyway, partner, ang malinaw na tanong dito, bilang pang-24 na senador, ito pong si Senator Bato de la Rosa. At saka ho itong si Jingo Estrada. Yung tanong po kasi natin dito, balikan ang tanong Ang tanong dito ay pwede ba silang makisali doon po kung sila ho ay nagtatago o nakabilanggo. Father PL, for the second round, baka mabigyan mo ng linaw. Yun na nga yung sagot ko kanina. Ano? Kahit ano ba nangyari kay Bato nung nakaraan? Di ba nawala sa Senado? O nung kinakailangan na ang boto niya, lumantad siya, bakit siya nakaboto? So maaaring, pwede nga talaga, partner. Nangyari naman na. Possible. Oh, pwede. Aside from dyan nga, partner, yun nga yun. Kung nakalusot lang sana yung Teleconference. yung Senator Marcoleta, yung kanyang panukala Oo. na i-amend natin ito para magkaroon pa rin ng boto ang mga nagtatago, yung wala rito, Sa nakakulong. teleconference. Kamukha ni Senator Jinggoy. Oo. Nakakulong siya. Senator Bato, pwede rin siya mag-zoom. Kahit man saan siya sa parte sa Pilipinas, di ba? So makakapag-join siya na sa doon. Ang dali sana eh. Ang problema nga, nag-walk out itong mga ito. Kasi nga ayaw nila. Kasi nga, nararamdaman nila na unang makakagamit nitong privilege na ito,
Itong kampo nila Senator Marcolita. Kaya masyado silang kontrapelo. Pero nung panahon, nung sila yung gagamit nito, okay sa kanila ito. Panahon ni Dilima. 'Di ba? Mayroon na nitong mga nauna na noon ng mga history na ganito. Hasta- Kaya ganun talaga ang politics, mga kapartner. Sa makatwid, kaya sila kumukontra dahil hindi magpapabor sa kanila. Correct. Ayun.